1996 nang unang mag-host ang Pilipinas ng APEC Summit sa Subic, Zambales. Noong panahong iyon ay napalaki natin ang sektor ng telecommunication services at binansagan tayong Asia's next economic tiger. Ngayong taon ay nakasentro ang APEC Summit sa micro, small and medium enterprises para sa pagpapatibay ng regional trade. Magandang umaga, Pilipinas. Ako po si Cathy San Gabriel, kasama sina Aljo Bendijo at Vivian Gulia para ihatid sa inyo ang mas malalim na pananaw sa nagaganap na APEC 2015 Summit. Ang Asia-Pacific Economic Cooperation ay dinaluhan ng mga economic leaders ng reyon mula sa mga bansang Australia, Brunei, Canada, Chile, People's Republic of China, Chinese Taipei, Hong Kong, Indonesia, Japan, Malaysia, Mexico, New Zealand, Papua New Guinea, Peru, ang Pilipinas, Russia, Singapore, South Korea, Thailand, United States of America, Vietnam at bilang panauhing bansa ay ang Cambodia. At maliban po sa usaping pang-ekonomiya, nagkaroon din ng pagkakataong makausap ng Pilipinas ang ilang pang mga APEC member economies na ito ukol sa partnership na makakatulong sa ikakatibay ng ating samahan at pagkakaibigan. Kahapon po, November 18, ay opisyal na binuksan ni Pangulong Noynoy Aquino ang APEC Leaders Meeting na magtatapos din ngayong araw. Ilan sa mga highlight ng nangyari kahapon ay ang bilateral meetings natin kasama ang Bansang Amerika, dialogues at forums kung saan inilahad ang mga dapat balangkasin na strategies para magawa ang pagpapaunlad ng ekonomiya sa Asia-Pacific region. Pero alam mo, Vivian, aside from yung mga naganap na binanggit mo, yung mga pagpupulong, talagang patok na patok at trending ngayon sa social media yung mga tinatawag nilang APEC Heartthrob. Trending yung hashtag APEC Hotties, no? Dahil sa pagdating nga ni Mexican President Enrique Peña at Canadian Prime Minister Justin Trudeau. Totoo yan, Cathy. Kaya naman kahit yung ilan sa ating mga kababayan, mainit yung ulo sa naiipit sa traffic, medyo lumamig yung ulo nila pagkakita nila na dumating sa bansa yung mga nagagwapuhang heads of economies na nabanggit mo. Hindi na single, double na sila eh. May asawa na. Hindi makarelate si Aljo. Ikaw nakita mo pero personally, talagang mas tawag dito, mas namamayagpag ang kagwapuhan ni Mexican President. Tama ba? Nieto? Para sa Kaysa akin, kay Trudeau. Peña Nieto. Peña Nieto. Para sa akin, kasi nung nakita ko siya, ayun nga, no, marami talaga yung mga kababaihan na talaga namang nabighani. Yan, nabighani. At lalo pa silang naging makisig kagabi nung sinuot nila ang pambansang kasuotan nating mga Pilipino, yung Barong Tagalog, na talaga namang bagay na bagay. 43 years old pa lang si Prime Minister Trudeau. 49 years old naman si Pangulong Peña Nieto. 40, pwede pa. No, ako kasi pwede pa. May asawa na sila. At Taken na. At marami ang... pero humahanga lang naman ang sambayan ng Pilipino. Medyo nalayo sa seryosong usapan ng traffic at yung mga mabibigat na economic terms. At saka yung iba naging interesado bigla sa APEC, pagkakita na ganito pala yung mga uma-attend sa APEC. Kagabi ay yun nga, ginanap yung welcome dinner na hinost ng ating pamahalaan para sa 20, well, including the President, our President, 21, pero 20 economic leaders and their representatives. So, pinag-usapan dyan, siyempre, seryoso tayo. Okay, kanina, yung mga naggagwapuhan si Mexican President at si Canadian Prime Minister. Pero yung inclusive growth ng MSMEs, yun talaga ang napag-usapan sa APEC Summit, ang building resilient communities. Maganda din pag-usapan niya mamaya sa ating mga guests. At yung seamless free trade at regional integration. Human capital development, importante din po yan. Mag-invest tayo, inclusive growth. At itong capacity building, at the same time, innovations and interruption sa paghanap ng mga problema. Kasi nga, high-tech tayo ngayon. Dapat sasabay tayo sa trend.
Yung hashtag na parang gano'n, di ba? Trend. On a lighter note, John, nung gabi naman dun sa dinner, susuportahan ko lang yung sinabi ni Kathy, na-showcase naman nating mga Pilipino ang ating mga talento dahil yung mga magagaling na singers natin, talaga naman na world class, ay kumanta dyan at pati na rin yung mga kagamitan, ang mga gumawa nito, talaga namang si Cobon Puey, hindi ba? Pati yung mga souvenirs at yung kanilang suot mismo na barong ay ginawa ni Paul Cabral na gawa sa pinya at silk. Alam mo na transform yung MOA Arena na ginawang parang Banawe Rice Terraces. And kitang-kita mo yung disenyo talagang world class. Hindi man malaki, kalakihan yung ating venue, hindi man to ginawa para dito sa summit na ito, ay talaga namang I'm sure naman na nakita ng mga leaders at ng buong mundo itong talento ng Pilipino. Ilan lamang po yan sa mga light moments na mga nangyari kahapon sa APEC meeting at iba pang host country ng APEC ngayong taon. Formal na binuksan kahapon, November 18, ni Pangulong Benigno Aquino ang two-day APEC Leaders Meeting. Ang kabuang ulat mula kay Rocky Ignacio. Formal lang tinanggap ni Pangulo Aquino ang 20 global leaders para sa pagbubukas ng 2 araw na 2015 APEC Leaders Summit. Sa PICC, malugod na tinanggap ng Pangulo ang mga leader ng member economies para sa taunang economic meeting na sinimulan sa APEC Business Advisory Council o ABAC. May tema na APEC 2015 na Building Inclusive Economies, Building a Better World. Nakasentro ang pulong sa regional economic integration, pagpapalakas ng small and medium enterprises sa regional at global markets, pamumuhunan sa human capital development at pagbuo ng matatag na mga komunidad. Bagamat hindi niya itong unang pagkakataon na gawin sa bansa ang Global Economic Meeting, iginit ng Pangulo na may mga iba pang prioridad at pangangailangan ng maraming bansa kasama na ang Pilipinas. Una nang binigyan diin ng Pangulo ang pagbibigay ng positive innovation o tamang solusyon sa problema katulad niya ng epekto ng kalamidad na dala ng climate change. Higit pa ng Pangulo, ito rin ang tutulong para mapataas pa ang pag-asa ng mamamayan sa mas mabuting buhay. When natural calamities hit, we have to take immediate actions to make sure we not only secure our people ahead of time, but also build back better afterwards. When there are significant movements in the global economy, we need to revisit our policies to make sure our economies and our companies not only act swiftly to adjust, but remain competitive in a new environment. There is also disruption in a positive sense, where a few innovative companies broaden our technological frontiers, dramatically alter the market, and thus push all other firms to adjust to the new norm. Disruption can also be a strategy to enable government to challenge the status quo and adopt wide-ranging reforms to make sure that our progress remains equitable. Our gathering today is an exercise in positive innovation. Confronted by an increasingly complex, interconnected, and unpredictable world, we are all challenged to look at trends that may cause disruption, so that we can act with resilience and craft a response with inclusivity at its core, ensuring no one is left behind. These two elements are at the heart of the report prepared by our friends at ABAC, aptly themed, Resilient, Inclusive Growth, a Fair Deal for All. Kabilang naman sa rekomendasyon ng ABAC ang pagpapalakas ng hakbang sa pagtaon ng inclusive growth para sa mas matatag na ekonomiya, pagbuo ng Asia-Pacific Coalition sa epesyenteng serbisyo, pagpapalakas ng rule of law at food security. Iminungkahi rin ang pagpapalawak ng APEC e-commerce at policy framework. Umabot sa mahigit 80 pahina ang rekomendasyon ng ABAC. Nakapaloob dito ang dapat pagkilos dahil aabot na sa 8 bilyon ang populasyon sa loob ng member economies sa 2025. Humarap ang Pangulo sa APEC Business Advisory Council o ABAC ang venue para sa pagbibigay ng rekomendasyon ng mga prioridad sa larangan ng pagnenegosyo. Ang payo at rekomendasyon ng ABAC ay isang mahalagang instrument para sa pagsusulong ng mga pangunahing agenda at inisyatiba ng APEC, kasama ng APEC Business Travel Card, Free Trade Area of the Asia-Pacific, Policy Partnership on Food Security at Asia-Pacific Infrastructure Partnership. Excellencies and partners from ABAC, allow me to state that we in APEC are truly grateful for the efforts of ABAC. The report you presented today encourages all of us to find ways to further enhance symmetries between us and among all economies of our region towards strengthening trade and investments and promoting sustainable development and inclusive growth in the Asia-Pacific. By so doing,
we open more doors of meaningful opportunity for all our citizens. Taong 1996 na idaho sa Pilipinas ang APEC Summit kung saan nasa 50 milyon pa lamang ang populasyon ng bansa na dumoble na matapos ang 20 taon. Samantala, itinuring naman ng Pangulo na ang summit ngayong taon ay isa pa rin pagkakataon na gawin niya ang mga mahalagang hakbang para sa interes ng mga Pilipino bago pa man matapos ang kanyang termino sa susunod na taon. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio. Natin significance ang pagkatabi ni Pangulong Aquino at ni Chinese President Xi Jinping, at the same time ang Pangulo ng Peru. Anong significance doon, Cap? Kasi yung host country, yung current host country, yun yung nasa gitna talaga. Kasi tayo yung chair ng buong summit ngayong taon. Yung kanyang nasa kanan, yung past host, which is China. And then yung nasa kaliwa naman ng Pangulo, yung future host, yung leader ng future host, which is Peru. Kasi yung APEC Summit ay gaganapin sa susunod na taon sa Peru. At nakikita po natin ang video. Live po yan mula sa Ninoy Aquino International Airport kung saan inaantabayanan po natin ang pag-alis mula sa ating bansa ng Pangulo ng Republic of Colombia na si Juan Manuel Santos. Siya po ang isa sa mga APEC economic leaders na dumalo sa ating ginaganap nga o matatapos na APEC Summit, at naroon po ang ating kasamang si Sweden Velado para bigyan tayo ng detalye. Sweden. Yes, Cassie, maraming salamat. Si Colombian President Juan Manuel Santos ang unang pinuno na aalis ng bansa matapos niya itong magsasara na rin na APEC Economic Leaders Meeting ngayong araw. Mula rito sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1, ay lilipad na si Santos pabalik sa kanyang bansa. Ayan, kung makikita niyo sa ating live feed, ay lilipad na ilang minuto mula ngayon yung kanyang eroplano. Yan ay yung Colombian military plane. Isa si Santos sa 3 leader na unang dumating sa bansa noong linggo ng hapon, at sa loob ng 4 na araw na pamamalagi niya sa Pilipinas ay personal ito nakipagpulong o bilateral meeting kay Pangulong Aquino nitong Martes. Sa kanilang pag-uusap ay tinalakay ang mga issue hinggil sa ilegal na kalakalan ng droga at drug abuse na parehong kinakaharap ng Colombia at Pilipinas. Dito ay bukas loob na naghayag si Colombian President Santos na ibahagi ang kanilang mga paraan at matagumpay na mga kampanya para sugpuin ang drug abuse na salot sa lipunan. Sa kabilang banda, ipinaabot naman ni Pangulong Aquino ang kanyang pagbati para sa patuloy na peace process efforts ng Colombia. Dito naman ay inihayag ni Pangulo Aquino na sakaling kailanganin ng Colombia ng tulong at payo ay huwag mag-atubaling lumapit sa Pilipinas. Si Pangulong Juan Manuel Santos ang unang leader ng Colombia na bumisita sa bansa matapos lagdaan ang diplomatic relations ng ating bansa sa kanila noong 1946. At kasi maidagdag ko lang, pagkatapos ni Santos ay susundan din ito ng pag-alis ngayong Huwebes ng Malaysia, Mexico, Brunei, Australia, China, Singapore, Thailand, Vietnam, Chile, Peru at Russia. Yan muna ang latest mula rito sa Ninoy Aquino International Airport. Para sa APEC 2015, ako si Sweden Velado, Telebisyon ng Bayan. Sweden, can you hear me? Sweden? Yes, Cassie. Yes, isang katanungan lang kasi meron pang ilang mga nakahanay na aktibidad yung mga leaders. Meron ba tayong nakuhang impormasyon kung bakit tila hindi na a-attendan nitong President Santos yung iba pang mga nakahanay na aktibidad? Dahil 9:30 naantabayanan natin ang pagdating ng iba pang mga leader para sa APEC family photo. Yes, Cassie, ayon naman sa isang nakausap natin dito sa nag-organize nga sa ating airport pooling sa media, ang sabi niya sa atin ay dahil maaga namang dumating ito si Colombian President noong linggo pa lang ng hapon, ay narito na siya sa bansa, ay talagang inasikaso niya na lahat ng kailangan niyang gawing pagpupulong dito sa bansa, kasama nga dun yung bilateral meeting kay Pangulong Aquino. At nais niya na rin lumipad ng mas maaga pabalik ng kanyang bansa upang asikasuhin naman yung mga mas importanteng issue na nagaganap naman sa Colombia. Cassie? Maraming salamat, Sweden Velado. Okay, nagsama-sama ang 21 leader na miyembro ng economic member economy, suot ang pambansang kasuotang barong Tagalog para sa isang gala dinner. Ang report mula kay Rocky Ignacio.
Suot ng pambansang kasuotang barong na likha ng designer na si Paul Cabral, nagsama-sama ang 21 leader ng APEC member economies para sa isang gala dinner. Pagpapakita ito ng patuloy na pagkakaisa, kaugnay pa rin nito ng 2 araw na 2015 APEC Leader Summit. Si Pangulo Aquino nauna na ipinabot ang pag-welcome kay Chinese President Xi Jinping. Inaabot na rin ni US President Barack Obama ang kanyang kamay sa leader ng China. Kasama ng Pangulo sa pagsalubong sa APEC leaders ang kapatid na si Balsi Aquino. Sa mensahe ni Pangulo Aquino, isunulong pa rin ito ang commitment ng lahat ng tulungan para sa sabay-sabay na pagkakaroon ng kaunlaran. Excellencies, I thank all of you for an extremely productive start to our discussions. However, let me assure you that tonight's dinner will not feature a menu of policy and statistics. After my remarks, which I will try to keep as brief as possible, I believe we will all be unified by a shared commitment to setting aside formal speeches in favor of the kind of friendly, open, and informal conversation that I remember so fondly from our past dinners over the years. After all, occasions like this not only allow us to strengthen old friendships, they provide us an opportunity to make new ones. As China under President Xi Jinping did last year with its truly impressive hosting of APEC, tonight we Filipinos want to share something of our culture through our food, songs, and dance. And it is my hope you will see why so many have said it is more fun in the Philippines. Sa garden ang tema ng gala dinner, habang ang menu ay inihanda ni Glenda Barreto ng Villa Mare at Gaita Forest ng Chibo sa ipinagmamalaking lasang Pinoy. Mula sa lapu-lapu, hipon at beef, matitikman rin ang kakaibang dessert o panghimagas na maha blanca at coconut merengue. When a Filipino is about to have a meal, he is always compelled to share what little food he might have with anyone around, even if they are complete strangers. He does this by saying in our language, kain tayo or let's eat. And he will not begin to eat until the offer has been accepted or kindly refused. This is an invitation not only to share whatever food is on the plate, but also, and more importantly, an invitation to be a friend. Here in the Philippines, a meal is always seen as a joyful occasion, no matter how simple the fare. More than the food, it is about the bond that is formed, the sharing that takes place, and the communication between friends. Is this not the spirit that animates all our discussions? Whether we have large or small economies, all of us sit at the same table and engage in fellowship for the advancement of all our peoples. In this manner, we demonstrate that an inclusive Asia-Pacific is doing its part to achieve a more inclusive world. With that, Excellencies, may I ask you all to join me in a toast before we partake of our meal and bond with each other. To the stability and progress of the Asia-Pacific, to the friendship and partnerships that are bringing our economies closer as we work to solve our common problems, and to the future that we are shaping through APEC, one in which opportunities abound, a future in which no one is left behind. In Filipino, we say, mabuhay. Bye. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio. Hindi makakailan ang APEC Summit ay nagindaan din para sa ating bansa na makausap ang ilang economic leaders para sa ilang kasunduan o bilateral agreements. Panoorin po natin ang ulat na ito ni Elena Luna. Binigyang diin ng Amerika ang matibay nitong suporta sa depensa ng Pilipinas sa muling pagpupulong ni Pangulong Aquino at President Barack Obama habang nagaganap sa bansa ang APEC Summit. Pinasalamatan ni Pangulong Aquino ang suporta ng Amerika sa isinusulong ng Pilipinas na rule of law sa usapin ng West Philippine Sea. Kinilala naman ni President Obama ang inisyatibo ng Pilipinas na idulog sa arbitral tribunal ang usapin laban sa China. During my visit yesterday with members of the Filipino Armed Forces, I was able to announce that we're increasing our maritime security assistance to the Philippines to record levels, including 2 new vessels. We discussed the impact of China's land reclamation and construction activities on regional stability. We agree on the need for bold steps to lower tensions, including pledging to halt further reclamation, new construction, and militarization of disputed areas in the South China Sea. As President Aquino indicated, disputes need to be resolved peacefully. That's why the United States supports the Philippines' decisions to use arbitration under the UN Convention of the Law of the Sea
to peacefully and lawfully address differences. Pagkakalooban ng Amerika ang Pilipinas ng security assistance. Sa kanilang bilateral meeting, ipinaabot ni Pangulong Aquino ang pasasalamat dito, pati na rin ang suporta sa pagpapatayo ng National Coast Watch Center. Our defense and security alliance commenced more than 60 years ago to this day. It remains a cornerstone of peace and stability in the Asia-Pacific. Mahalagang bahagi ng defense cooperation ang EDCA o ang Enhanced Defense Cooperation Agreement. In the Philippines part, we will have access to the most modern technology that will bring us into higher capabilities. And that's how why we welcome very open arms this agreement pending before our Supreme Court. Batid ni President Obama na sumasailalim ang EDCA sa pagsusuri ng Korte Suprema ng bansa. As a treaty ally, we have a rock-solid commitment to the defense of the Philippines. And part of our goal is to continue to help our treaty partners build up capacity to make sure that the architecture of both defense work, but also humanitarian work and other important activities in the region are coordinated more effectively. And we think that the Enhanced Defense Cooperation Agreement is going to help us do that. Dalawang kasunduan ang pinagtibay ng Pilipinas at Australia sa bilateral meeting na ginawa ni Pangulong Aquino at Prime Minister Malcolm Turnbull. Nilagdaan ng dalawang leader ang Joint Declaration on Philippines-Australia Comprehensive Partnership. Kinikilala nito ang matagal ng ugnayan ng dalawang bansa na siyang magiging batayan para sa direksyon na tatahakin ng bilateral relations. We're also very appreciative of the advice that you've given us in terms of the global struggle against terrorism. Mahalaga ang kontribusyon ng Australia sa modernisasyon ng militar ng Pilipinas at kinilala ito ng Pangulo sa kanilang bilateral meeting. I thank Prime Minister Turnbull for Australia's continued support to the modernization of the Philippines' own forces, including the recent donation of 2 landing craft heavy vessels to the Philippine Navy. These are significant assets not only to our defense, but also and more importantly to our disaster response capabilities. One of these vessels, in fact, was used in our Navy's relief operations in the wake of Typhoon Kopu. Sinaksihan naman ng Pangulo at ng Prime Minister ang paglagda sa Memorandum of Understanding on Cooperation in Technical and Vocational Education and Training na magbibigay daan para sa palitan ng karunungan at pagtutulungan sa mga proyekto. Ayon kay Pangulong Aquino, mahalagang katuwang ng Pilipinas ang Australia sa pagsulong ng kapayapaan sa Mindanao at sa public-private partnership programs. Samantala, ipinaabot ni Pangulong Aquino ang pasasalamat sa pamahalaan ng Korea sa pakikibahagi nito sa mga proyekto sa Pilipinas gaya ng Halaur Multipurpose Project, Puerto Princesa Airport at Samar Pacific Coastal Road Project. Ginawa ito ng Pangulo sa bilateral meeting nila ni Korean President Park Geun-hye. Ang Pilipinas ang pang-apat na pinakamalaking shipbuilder sa mundo at hinikayat ni Pangulong Aquino ang patuloy na pamumuhunan sa bansa ng mga negosyanteng Koreans dito, pati na rin sa automotive manufacturing, food production at processing, agribusiness, renewable energy at PPP projects. Idinulog naman ni President Park na sana ay magawang makibahagi ng mga Korean companies sa AFP Modernization Program. Sa Korea, bumili ang Pilipinas ng mga FA-50 aircrafts. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna. Isa rin si Russian Prime Minister Dmitry Medvedev sa mga nakausap ng ating Pangulo ukol sa relasyon at concerns ng Pilipinas at Russia. Nagbabalik po si Rocky Ignacio para sa ulat na ito. Pinagtibay ng Pilipinas at Russia ang kooperasyon sa larangan ng trade and investment at defense cooperation. Dalawang kasunduan ang pinagtibay ng dalawang bansa, ang Joint Commission on Trade and Economic Cooperation na tutulong para ibayo pang mapalawak ang palitan ng kalakal ng dalawang bansa at ang memorandum para sa tulungan sa pagbakal laban sa operasyon ng iligal na droga. Sa bilateral meeting ni Pangulo Aquino at Russian Prime Minister Dmitry Medvedev, agad ipinaabot ng Russian leader ang papuri sa magandang performance sa ekonomiya ng bansa sa ilalim na Aquino
Aquino administration. Nagkasundo rin ang dalawang leader na silipin ang potensyal ng bawat bansa sa larangan ng energy, telecommunications at transport infrastructure. Formal na rin ipinaabot ni Medvedev ang imbitasyon sa Pangulo na dumalo sa Transportation Expo sa Moscow sa Abril ng susunod na taon. Tinukoy rin ng Pangulo ang potensyal sa ilalim ng large-scale public and private sector contracts katulad anya ng partisipasyon ng AGNP sa Yamal LNG project sa Far East. Inimbitahan rin ng Pangulo ang Russian business community na mamumuhunan sa IT, BPM, process of specialty food, aerospace at renewable energy. Ipinahayag din ng leader ng Russia ang nais na pagbubukas ng avenues para sa military at defense cooperation katulad ng sa iba pang mga kasunduan ng Pilipinas sa iba pang mga bansa. Si Medvedev ang dumating sa Pilipinas kapalit ni Russian President Vladimir Putin na nais tutukan ng investigasyon sa naganap na aksidente ng Russian jetliner. Ipinaabot na rin ni Medvedev ang pagbati ni Putin kay Pangulo Aquino bilang host ng APEC Summit. Si Medvedev ay ika-10 punong ministro ng Russia at naging pangatlong pangulo mula sa 2008 hanggang 2012. Sinabi naman ni Pangulo Aquino na dumalaw na sa Russia ang kanyang ama na si dating Senador Benigno Aquino Jr. kung saan hinikayat ang mga Pilipino na bumisita sa naturang bansa. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio. Naging highlight din kahapon sa APEC Leaders Meeting ang keynote speech ni Chinese President Xi Jinping. Ang ulat mula kay Jade Miguel. Kabilang sa mga makakapangyarihang pinuno na nagbahagi ng kanilang keynote speech sa APEC CEO Summit si Chinese President Xi Jinping. Sa kanyang talumpati, hinikayat niya ang lahat ng mga miyembrong bansa ng APEC na isulong ang mas bukas na pakikipagkalakalan. Tinawag din niya ang pantay-pantay na partisipasyon ng 21 miyembrong bansa para isulong ang pagpapalago ng ekonomiya sa kabila ng pagbagal ng pagtaas ng pandaigdigang ekonomiya. Kailangan din daw mag-adapt ang buong Asia-Pasipiko ng mga bagong approach para mapabilis ang inobasyon sa siyensya at teknolohiya. Bagamat sama-sama ang mga bansa sa APEC sa layunin na mas palakasin pa ang daloy ng kalakalan sa rehiyon, hinikayat niya ang bawat isa na mas paigtingin din ang kanya-kanyang inobasyon. Noong nakaraang taon kung saan nag-host ang China ng APEC, inadopt nila ang APEC Connectivity Blueprint upang ito'y isulong. Kailangan din anya na kilalanin ng bawat isa ang pagkakaiba ng mga bansa sa Asia-Pasipiko at irespeto ang pagbuti ng kalagayan ng bawat kabilang na bansa. Sa third quarter nitong 2015, nakamit ng China ang mabagal na paglago ng ekonomiya na 6.7% at sa taong 2020, tiwala daw si Xi na madodoble pa nila ang kanilang gross domestic product o GDP at per capita income. Malaking kontribusyon nito sa rehiyon dahil kung ating magugunita, ang China ang pangalawa sa pinakamalaking ekonomiya sa buong mundo. Sa mga nakaraang dekada, tinatayang 600 milyong Chino ang naiangat nila sa kahirapan at pangako ni Xi na sa loob ng 5 taon, madadagdagan ang bilang na ito ng 17 milyong Chino. Sa huling parte ng kanyang talumpati, sinabi ni Xi na hindi niya babaguhin ang polisiya ng China hinggil sa foreign investment at mananatili itong bukas sa ibang bansa. Para sa APEC 2015, Jade Miguel, Telebisyon ng Bayan. Isa sa pinakakinikilalang makapangyarihang bansa ang Estados Unidos. At sa pagdalo dito sa APEC ni US President Barack Obama, ay nagdala siya ng ilang pangako at pagpapatibay ng samahan sa pagitan ng Amerika at ng Pilipinas. Bibigyan daan po yan sa pamamagitan ng report ni George Bandola. Hinimok ni US President Barack Obama ang mga negosyante na buhusan ng panahon at atensyon ang pamumuhunan sa mga climate change resilient infrastructure. Sa kanyang pagsasalita sa APEC CEO Summit sa Makati, Shangri-La, kinilala ng Pangulo ng Amerika ang kahalagahan ng pagtugon sa mga kalamidad at iba pang bunga ng pagbabago ng panahon. Subalit imbes na maging dagok ito anya at hamon, isang oportunidad ang nililikha nito para pagtuunan ng pansin ng pribadong sektor at ng pamahalaan. Ayon kay Obama, ngayon na ang tamang panahon para tugunan ang climate change bago mahuli ang lahat, bago makaranas ang mundo ng kakulangan ng pagkain at bago maantala ang magandang ekonomiyang nararanasan ng mga bansa sa Asia-Pasipiko. Kinilala ni Obama ang mga ginagawa ng Pilipinas sa paggigit nito ng pamumuhunan sa mga renewable energy source
tulad ng mga solar at wind projects. Sabi pa nito, hindi kakayanin ng pamahalaan ang mga pamamaraan at pamumuhunan para tumugon sa climate change, kundi kailangan ng higit na tulong mula sa pribadong sektor. Pamahalaan ang gagawa ng research and development habang ang pribadong sektor naman ang mamumuhunan para dito. Nagbabala ito sa mga negosyante na pagtuunan na ang pamumuhunan sa mga negosyong makakatulong sa kalikasan, habang warning naman sa mga bansang tumatanggi pa rin kilalanin ang kahalagahan ng climate change mitigation. Kinilala rin ni Obama ang mga ginawa ni Jack Ma, founder and president ng online giant na Alibaba, at ni Aisa Miheno, isang Filipinang gumamit ng tubig dagat para magpailaw sa mga maliliit na kabahayan sa mga isla ng bansa. Ang mga napapanahong imbensyon at inobasyon ng dalawaan ni Obama ay isang patunay na ang kabataan ay gising na sa issue ng climate change at sila man ay nangunguna na para sa pagbabagong ito. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola. Ang ganitong pagsasama-sama ng economic leaders ng Asia-Pacific region ay isang paraan para magkaintindihan at mailatag ang mga kasunduang magbibigay solusyon sa mga kinakaharap na hamon ng rehiyon. Nagbabalik po si George Bandola para sa detalye ng APEC Ministers' Joint Statement. Inilabas na ng APEC Ministers ang kanilang joint statement bago ang aktual na Economic Leaders Summit. Sa 148 item na manifesto, inalahad ng APEC Ministers ang mga napapanahong agenda at rekomendasyon para mapalakas pa ang kalakalan sa mga bansang kasapi ng APEC. Bilang kabuuan, inirekomenda ng mga APEC Ministers ang suporta sa mga multilateral trading system mula sa pagsasaayos ng customs procedures, pagpapabilis ng palitan ng kalakal, pagsisiguro ng sapat na supply at kalidad ng mga produkto. Naging detalyado rin ang Joint Minister's Statement hanggang sa kung papaano mapapalakas ang interconnectivity sa pamagitan ng Internet at digital services, telecom and information at mga pamamaraan kung papaano hihimukin ang mga kabataang lumahok at makiisa sa mga mahalagang information technology infrastructure programs. Maging ang kasiguruhan sa mga pagkain ay tinalakay din ng mga ministro, enerhiya, climate change and disaster risk reduction at turismo. Sa mga ganitong paraan kasi, maituturing na napakahalaga ito para sa inclusive growth. Naging ehemplo naman ang Pilipinas sa paglalatag nito ng mga pamamaraan at hakbangin para mabawasan ang korupsyon at maihatid sa mga mamamayan ng tunay na serbisyo na malinis. Naging napakahalaga rin ang talakayan para sa pagbuo ng roadmap tungo sa katuparan ng Free Trade Agreement on the Asia-Pacific o FTAP. Mga talakayang binubuo ng mga usapan mula sa pagbuo ng Boracay at Cebu Action Plans. Ang Boracay Action Agenda ay spesipikong agenda na tumatalakay sa kahalagahan at kasiguruhan ng mga small and medium enterprises at kung papaano lalahok ang mga ito sa global market. Habang ang Cebu Financial Framework naman ay tumatalakay sa mga napapanahong hamon at kung papaano ito dapat tugunan ng mga bansang kasapi ng APEC mula sa pagkilala sa mga sektor na nangangailangan ng tulong pinansyal at kung papaano maipapaabot ang mga ito kahit sa mga maliliit na negosyante. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola. Yun nga yung nabanggit na ating kasama si George Bandola, no, yung inclusion ng mga maliliit na negosyante, kasabay ng tema ng APEC Summit ngayong taon, Building Inclusive Economies, Building a Better World. Ang inyo pong nakikita ay live feed mula sa Philippine International Convention Center, kung saan isa-isa na pong nagdadatingan ang mga economic leaders para sa una nilang aktibidad ngayong araw. Ito yung traditional na family photo, yung nakikita natin madalas sa mga pagtatapos ng APEC Summit, yung mga economic leaders na magpapapicture na magkakapit-bisig. Nakita natin kanina, Kathy and Aljo, no, na dumating na po si Canadian Prime Minister Justin Trudeau dyan sa PICC at kinamayan siya ni President Benigno Aquino III. I was expecting na barong Tagalog ang kanilang susutin today. Pero pansin natin, naka-coat and tie sila. At para sa kanilang traditional photo op with the President. Sa lahat na yan, ng mga miyembro, 21 member economies. Yes, 21. Well, yung kasi leaders... na si Santos. Yung Colombia pala Colombia. is an observer. Okay, hindi pa siya bahagi. Pero yun nga, no, nagdadatingan na po and inaasahang alas 10 ay kukuha na sila ng kanilang photo. Pero hindi yan yung huling aktibidad. Meron pa silang leaders retreat mamaya matapos yung
photo op na yan. At mamayang alas 5, Noy, naasahan na rin na magsisimula na mag-uwian itong mga heads of economies na bumisita po dito sa ating bansa. Tulad na lamang ng pag-alis mamaya ng head of economy ng Brunei at susundan po yan ng Singapore, Thailand, China, Mexico, Hong Kong, Chile at Peru. Kahapon nga po ay nakumpleto na ang mga leader at ilang representante mula sa 21 member economies ng APEC. Tunghayan po natin ang ilang highlights na naganap sa isa-isang pagdating ng APEC economic leaders dito sa ating bansa sa ulat ni Sweden Velado. Isang tulog bago ang unang araw ng APEC Economic Leaders Meeting, nagsidatingan sa bansa ang mga pinuno at kinatawan ng mga kasaping ekonomiya ng APEC. Mag-aalauna ng hapon ng Martes, lumapag sa Villamor Air Base ang eroplanong lulang si Mexican President Enrique Peña Nieto na sinalubong nila Vice Presidente Jojo Marbinay at Department of Tourism Secretary Ramon Jimenez. Ito ang unang pagkakataong may pinuno ng Mexico na bumisita sa Pilipinas makalipas ang mahigit 5 dekada. Sunod namang dumating sa Ninoy Aquino International Airport si New Zealand Prime Minister John Key. Mula sa NAIA, dumiretso si Key sa pinagdausan ng APEC SME Summit sa lungsod ng Makati kung saan inihayag ni Key na bawat bansa ay may natatanging mga kayamanan o resources na maaaring gamitin sa kalakalan. Magagabi na nang dumating ang bagong luklok at batang punong ministro ng Canada na si Justin Trudeau. Ito ang unang pagkakataong sasabak sa pandaigdigang pulong si Trudeau matapos maupo sa pwesto at nais niyang kunin ang oportunidad na ito na makipag-usap at simulan ang pagbuo ng relasyong politikal sa kanyang mga kapwa pinuno. Pasado alas 7 ay halos magkasabay namang dumating sa bansa sina Brunei Sultan Haji Hassan Al Bolkiah at Prime Minister Prayut Chan-o-cha. Kinabukasan, madaling araw ng Miyerkules, unang lumapag sa Pilipinas si Peruvian President Ollanta Humala. Isa sa mga pangunahing layunin ng kanyang working visit sa bansa ay mas paigtingin pa ang relasyon sa pagitan ng Peru at Pilipinas. At tiniyak ni Humala na nananatiling matatag ang commitment ng kanyang bansa sa APEC, lalo pat Peru ang susunod na mag-host ng APEC sa 2016. Dakong alas 8 ng umaga, dumating sa bansa si Russian Prime Minister Dmitry Medvedev. Siya ang ipinadalang kinatawan ng kanyang bansa dahil hindi na makakadalo si Russian President Vladimir Putin upang mas pagtuunan ng pansin ang mga isyong kinakaharap ng Russia. Alas 10:15 ng umaga, dumating si Singapore Prime Minister Lee Hsien Loong kasama ang kabiyak na si Madam Ho Ching, lula ng Gulf Aircraft. Sina Health Secretary Janet Garin at Foreign Affairs Undersecretary Linglingay Lacanlele ang nagbigay ng mainit na pagtanggap sa kanila. Kinumpleto ng pagdating ni Japan Prime Minister Shinzo Abe bago magtanghali ang attendance ng 21 mga lider at kinatawan ng Asia-Pacific Economic Cooperation. Kasama ni DPWH Secretary Rogelio Singson, si Philippine Ambassador to Japan Manuel Lopez na sumalubong kay Abe. Matapos ang APEC Economic Leaders Meeting ay didiretso pa ang marami sa mga economic leaders sa Kuala Lumpur, Malaysia para dumalo naman sa ASEAN East Asia Summit. Para sa APEC 2015, ako si Sweden Velado, Telebisyon ng Bayan. Mahigpit na seguridad sa paligid ng APEC venue. Nakita natin sa pagpapatuloy ng APEC Summit. Araw-araw ay tila nag-iigpit ang mga ito upang masiguro na walang magiging aberya sa loob ng isang linggong APEC Summit dito po sa Maynila. Mapaalala at pinapatupad na security measures ng APEC Security Task Force ay nakapaloob sa report ni George Bandola. Walang kaugnayan sa nangyayaring APEC Economic Leaders Summit o kung may bantamang pananakot ang report ng umano'y pagpugot ng ulo sa isang Malaysian sa Sulu. Ayon kay APEC Security Task Force spokesperson Chief Superintendent Wilben Mayor, walang nakikitang link dito ang mga otoridad bagamat patuloy na nagpapatupad ng mahigpit na seguridad ang task force sa mga lugar na pinaggaganapan ng APEC. There is no evidence that would link directly on anything that happens outside of Metro Manila linking it to the APEC event. Maging ang Davao bombing ay tinuturing ng task force na isolated o walang kaugnayan sa nangyayaring APEC Summit. The security forces in APEC is focused. The security task force is focused in Metro Manila. There are appropriate units or appropriate or sufficient personnel, unit commanders
that addresses the situation outside of Metro Manila. Paliwanag ni Mayor, alinsunod sa kanilang Apex Security Plan, nakita na nila ang mga posibleng senaryo sa mga lugar na labas ng pinaggaganapan ng APEC. Kahit pa sa mga probinsya ni Mayor ay may naitalaga ng commander para alamin at i-contain ang mga hindi inaasahang sitwasyon doon. The degree of intensity is already high. We can assure the public, our people, that security measures have already been in place. It's a matter of continuing the execution of what has been planned, what has been discussed. Nananatili daw ang maigpit na seguridad sa mga APEC venues hanggang sa tuluyang makaalis sa bansa ang mga economic leaders. Mula sa International Media Center para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola. Libo-libong miyembro ng kapulisan ang ikinalat sa paligid ng Kamaynilaan upang magsilbing tanod sa maayos na implementasyon ng seguridad para sa naganap na APEC meeting. At upang matiyak na maayos din ang kalagayan ng mga pulis, ay ginawa ni PNP Chief Ricardo Marquez ang isang random inspection. Si Aya Macalma ang mag-uulat. Nagsagawa ng random inspection si PNP Chief Ricardo Marquez sa kahabaan ng Baclaran kahapon, ilang oras bago magsimula ang APEC Leaders Meeting. So far, so good. Nakita nyo naman siguro, there's been the organizers, nag-play sila yun. So far, sabi nila, the Executive Secretary was at the command center last night, and if I can borrow his word, so far so good. Let's carry on. Let's continue to have a walk. Proverbial extra mile. We are serving our country in a very special capacity. This only happens every 20 years. Tiniyak din ni Marquez na naibigay ang mga pangangailangan ng bawat pulis tulad ng pagkain at tulugan habang ginagampanan nila ang kanilang tungkulin para sa seguridad ng APEC Summit. That's why we are putting up our best dito sa NCR and the neighboring regions kung saan ito yung mga bisita natin to make sure they are safe and secure. Samantala, walang kinalaman sa APEC Summit ang insidente ng pamumugot sa ulo ng isang Malaysian national na bihag ng grupong Abu Sayyaf sa Hulo at pagsabog sa Davao City. Para sa APEC Security Task Force, ito ay isolated case lamang. Ngunit para kay PNP Chief Director General Ricardo Marquez, hindi nila ito isinasangtabi. We don't disregard yung mga pangyayari na yun. At ang mahalaga sa amin is, noong aming piniprepare ng security plan na ito, naisip namin yun, kasama sa contingency plan. Gayon din ang pananaw ng Armed Forces at ito lamang ang naging resulta sa isang bigong negosasyon. Giit pa ni Colonel Restituto Padilla na walang news blackout na kanilang ginagawa ukol sa mga insidente sa Mindanao. The Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police Headquarters have indeed received news about the inhuman, barbaric, and brutal incident in the island of Jolo and the bombing incident in the city of Davao. We have commanders on the ground who are now attending to all these, and we will await their full report. We likewise appeal to our media partners to check with our commanders on the ground for the latest developments and link up with their public affairs teams. The APEC Security Task Force is fully focused in fulfilling its mandate in regard to our hosting. And our designated commanders in the ground have been tasked to take care of all these local issues. They are fully capable of addressing such, and we trust in their judgments. Wala po itong kaugnayan sa ating pag-uho sa APEC. Ang nakuha po namin initial information, failure lang po sa negotiation tungkol sa pera at saka sa bayaran. Yun lang po. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Waywaya Macalma. Sa taunang APEC Summit, nagkakaroon ng pagpili sa susunod na host country. Kahapon po ay inihayag na ang bansang pagtarausan ng APEC Summit 2016. Alamin natin sa ulat ni Jade Miguel. Formal nang tinurnover ng ating bansa sa Peru ang pag-host ng susunod na APEC meeting, partikular ang APEC CEO Summit na gaganapin sa Lima, Peru sa 2016. Matapos ang serya ng mga talumpati ng ilang mga pinuno ng bansa sa APEC CEO Summit na ginanap sa Makati, pinangunahan ni Business Tycoon Tony Tan Cactiong ang naturang pagtuturnover.
Nangako naman ang Peru na ipagpapatuloy ang mga nasimulang plano at agenda dito sa Pilipinas. Layo naman itong mas pagtuunan ng pansin ang inclusive business agenda na pinaniniwala ang makakapag-angat ng kahirapan sa Latin America. Ayon kay Peru Ambassador to Manila Felix De Negri, nakatuon sila na isulong ang social inclusiveness. Naniniwala ang Peru na dapat nila itong suportahan dahil sa kanilang bansa rin ay malayo ang agwat ng mayayaman sa mahihirap. Sinabi niya sa ibang mga panayam na kahit na nakaranas ng 6% paglago sa ekonomiya ang Peru noong nakaraang dekada at bumaba rin ang kanilang poverty incidence, nananatili pa rin nakahirapan ang kanilang pangunahing problema sa kanilang bansa. Mas marami anyang mahihirap sa mga probinsya o rural areas at 60% ng Peru ay binubuo nito. Naniniwala din siya na mahalaga ang papel ng pribadong sektor sa inclusive business o IB upang matulungan ang mga tao na makahanap ng trabaho at makatayo sa sarili nilang mga paa. Katulad ng isinusulong dito sa Pilipinas, naniniwala din ang Peru na dapat mas mabigyang pansin ang pagdevelop ng infrastruktura sa bansa at malinis at tapat na pamamahala sa gobyerno. Ang pag-host ng APEC sa susunod na taon rin anya ang magsisilbing malaking oportunidad sa Peru na tututok naman sa tema ng inclusive business at human development. Summit of 2016 will definitely be a very nice, very challenging event, and we are of course back to back with Philippines in following the same track for a really fantastic year. Para sa APEC 2015, Jade Miguel, Telebisyon ng Bayan. Inyo pa rin po nakikita sa inset ng inyong mga TV screens ang isa-isang pagdating sa Philippine International Convention Center ng mga economic leaders ng iba't ibang APEC member economies na dadalo. Sa una nilang activity ngayon yung family photo. Sinasalubong sila po ng ating Pangulong Benigno S. Aquino III. At yun nga, kanina dun sa ulat ni Jade Miguel ay inanunsyo na sa susunod na taon ang Peru ang mag-host ng APEC Summit 2016. Alam mo, Miss Cathy at Vivian, isa sa mga nais kong puntahan talaga yung bansang Peru. Yung Machu Picchu daw, maganda. Tsaka masasarap pagkain. At the same time, wala ding visas na required sa mga Pilipino makapunta dyan sa Latin America na bansang yan. At why not? Doon lang APEC sa susunod, 2016. Ngayong taon, umpisa ng ngayong taon ay naghahanda na rin ang Peru para sa kanilang hosting. Para po sa kaalaman natin lahat, yung paghahanda po ng Pilipinas ay halos 2 taon in the making itong APEC Summit na ito. Kaya nga umaasa naman ang ating pamahalaan na magiging matagumpay at mabunga rin. Yung mga mapag-uusapan ngayon, sana ay maipatupad talaga para sa ikagaganda ng mga ekonomiya ng mga miyembro ng APEC. Kasi rising economy din ang Peru, katulad ng hangad natin sa Pilipinas na maging tiger economy tayo. Well, developing country, pero talagang dahil dito sa APEC ay magkakaroon tayo ng pag-asa, na lahat tayo ay makabangon, magkaisa. Kaya nga nagkaroon tayo ng mga policy making initiatives, integration, importante, integrasyon talaga sa ASEAN, sa Asia-Pacific economic countries, at ilan pa, upang sa ganon ay tuloy-tuloy ang negosyo na hindi naman maapakan mismo yung mga maliliit natin negosyo. Kaya yung MSMEs, maganda talaga yung pinag-usapan doon, yung resiliency at saka yung proteksyon sa ating mga maliliit na negosyo sa Pilipinas. Oo, sana mapatupad nila itong kanilang joint declaration na napag-agrihan ng lahat ng member economies ng APEC at kabilang nga dito yung Enhanced Regional Economic Integration. Yung pagkaka-cooperation among the member economies at lalo na sa pagsugpo ng korupsyon, sa pagsugpo ng drugs at iba pang mga illegal activities. Isa rin sa mga kanilang commitment dito sa kanilang joint statement ay yung pagsuporta sa mga SMEs, lalong-lalo na yung mga micro, small, and medium enterprises na pag-aari ng mga kababaihan para magkaroon sila ng opportunity na makapag-export at makilala naman sa global stage.
Isa rin sa mga napag-usapan yung pagkakaroon o pag-build ng sustainable and resilient economies kasi alam naman natin na ang Asia-Pacific, particular na dito sa Southeast Asia, ay talaga namang nakararanas tayo ng mga calamities, halimbawa ng earthquakes, ng mga bagyo, at pinag-usapan kung paano ba magiging resilient yung ating ekonomiya sa kabila ng mga bagyo at calamities na ito. Disasters, tama yan, Vivian. Itong Pacific Ocean, yan ang common denominator ng lahat ng APEC member economies, no? And this is both an asset and a liability for the economies that are part of APEC. Dahil asset, syempre, ocean yan na pinagkukunan ng hanap buhay. Pero ito rin, dun din sa Pacific Ocean, namumuo karamihan ng mga malalakas na bagyo na nararanasan sa buong mundo. Totoo yan. Totoo yan, Kathy. Kaya nga pinag-usapan nila yung pagkakaroon o pag-push ng tinatawag na blue economy. Kasi itong sa Pacific Ocean, nandyan yung tinatawag na coral triangle. So, ibig sabihin, napakarami nitong napoproduce na mga isda. Kaya naman sa atin, sa Asia-Pacific region, nanggagaling yung mahigit 70% ng export ng mga isda. Pero ang problema, syempre, nauubos ito. So, paano ba natin ito mapangangalagaan habang sinusustain yung growth ng economy? Ito po, dumating na po si Japanese Prime Minister Shinzo Abe. Kanina na mataan natin ang ilan pang mga economic leaders na dadalo nga sa aktibidad. Ilang minuto na lang inaasahan natin na makukumpleto na yung mga leaders na dadalo dyan sa unang aktibidad ng APEC ngayong araw. Okay, so yung nilalaman po at napag-usapan sa ginanap na APEC Summit 2015, yung inclusive growth, na sinasabi inclusive growth, pantay-pantay na pag-unlad ng bawat sektor at bawat mamamayan. Yung mga forward-looking qualities at sustainability sa lahat ng antas, and advancement, innovations, yung pong kung ano yung natutunan natin noong nakaraan at i-apply natin to sa kasalukuyan, na meron po tayong mga pag-unlad, hindi lang po sa kabuhayan, kundi sa teknolohiya. Yung pagnenegosyo ay dapat seamless yan, free trade, nga. Yun ang talagang magandang pinag-usapan din sa inclusive growth. Lalong-lalo na ang role ng kalusugan sa health at ang role din ng kababaihan. Oo, alam mo, speaking of innovations, Aljo, kahapon talaga naman nakita natin yung mga major innovations doon sa naging dialogue with United States President Barack Obama, kung saan nakausap niya yung itong engineer na gumawa ng ilaw, lampara na napapower o nabubuksan lamang ng salt water. Gamit ang salt water. Salt water. Tsaka itong pioneer o isa sa mga pioneer ng tinatawag na e-commerce, nagbebenta lang siya through the internet pero kumikita siya. And one of the most successful businessmen for last year, ito pa rin po nagdadatingan. I think this is Korean President Park Geun-hye. Dumating na po sa PICC at sasalubungin nga po siya ng ating Pangulo. Hindi lang natin makip track kung ilan na so far yung mga dumating na economic leaders dyan sa PICC. Yan po ay live ninyong napapanood. Well, facilitation of course ng APEC, well, balikan natin highlights ng APEC, yung facilitation exchange ng opinions. Yun ang nangyari, Yes. Sa palitan ng mga opinion at ang formulate ng mga polisiya, mga inisyatibo, recommendations, ng bawat membrong. Bakit pa tinawag na economies yan, Kat? Member economies Hindi countries. Bakit hindi heads of state ang tawag natin? Dahil hindi lahat sa kanila ay independent states. Miyembro po ng APEC ang Hong Kong, which is a special administrative region. It is part of China. So kaya po hindi natin pwedeng tawagin na country. And yung pong Chinese Taipei, alam po natin, Taiwan yan, pero sa APEC po, Chinese Taipei. Dahil meron pa pong paring contention between China and Taiwan sa pagitan nila kung talagang hindi nire-recognize kasi ng China yung kanilang independence. Ayan, so nabanggit mo rin, Aljo, kanina, yung free-flowing of ideas dito sa APEC. Kasi I remember sinabi mo na hindi nga binding itong agreement na ito. Pero sabi nga rin ng mga umattend dyan, helpful din
din naman na magkaroon kayo ng pagkakataon na magkausap-usap in an informal way, hindi ba? At isa po sa mga tinutukan dyan yung pag-i-invest sa human capital. Kaya naman po, kasi mahalaga yung pag-i-invest sa human capital dahil syempre, sino bang magpapatakbo ng mga MSMEs na magpapabuti ng lahat ng makinarya kung wala yung mga tao? Oh, yan. Totoo yan. Pati yung sharing ng best practices of the developed economies, maraming matututunan yung mga developing economies such as ours. What worked for them might work for us as well, and what did not work for them might not work for us. So we can apply those para mapalago pa yung ating ekonomiya. Yan, sa edukasyon, napag-usapan din dyan sa non-binding accord, but itong mga paglalatag ng mga polisiya at ilang pang mga rekomendasyon sa pag-usapan yung edukasyon, yung capacity building, paano natin palaguin pa ang knowledge-based economies at to develop more job skills at more employment. Kasi pag malakas ang employment ng isang bansa, yan mga elemento ng developing country, no, na masusukat dyan yung rate of literacy, yung income per person, ng per index per capita ng bawat tao at ang standard of living. Yun ang hinahangad natin, tumaas, no, upang sa ganon ay makipagpasabayan na tayo sa mga mauunlad na mga bansa. Dito nagkakaroon ng role yung MSMEs. Kasi kung mas marami yung magtatayo ng kanilang businesses, syempre, mag-hire din sila ng mga tao, mas bababa yung unemployment rate. Vivian, yung kaninang nakita natin dumating na sinalubong ni Pangulong Aquino, si Thai Prime Minister Chan Ocha. Yan, dumating na rin po siya sa PICC. Antayin na lang natin si Pangulong Peña Nieto. Wala pa. Kasi dumating na si Trudeau. Nabanggit na ni Vivian. Yes, so mga tinatawag na APEC hotties, isa po sa kanila dumating na nga dito po sa PICC at dumating na rin na namataan natin kanina ang presidente ng Chile na si President Michelle Bachelet. At so far, si Trudeau at yung kanina, yung si Prime Minister ng Japan na si Shinzo Abe. Ayan. Yung din sa usapan ng kampanya ng ating pamahalaan at ng mga miyembrong ekonomiya ng APEC, lalo na itong sa Colombia, problema sa drugs. Kasi sa Pilipinas talaga, yan ang isa sa mga problema natin. Putulin talaga natin kung saan nagmumula ang itong supply ng drugs. Aljo, nabanggit mo na rin yung patungkol sa droga. Although hindi bahagi ng itinerary ng APEC, yung mga bilateral meetings ng mga leader ay marami pong nakapulong ang ating Pangulo at yung Mexican President na si President Peña Nieto ay nag-courtesy call sa kanya sa Palasyo ng Malacanang. Isa sa mga nabuong agreement is between PDEA and their counterpart in the Mexican government patungkol pa rin sa pagsugpo sa droga. Kasi alam din natin na isa yan sa mga suliranin ng Mexico. At isa rin sa mga naging sentro po nitong... Ayun na, si Peña Nieto. Inaabangan. Dumating na po sa PICC ang Pangulo ng Mexico, si President Enrique Peña Nieto. Ano yun? Akala ko magpapa-autograph. Ay, hindi pala. Okay. So, yan po, si Mexican President, yung paborito ng lahat. Peña Nieto. Enrique Peña Nieto. Okay. At syempre, sasalubungin siya ni Pangulong Aquino. Yan, ilang minuto na lamang po at magaganap na itong traditional na family photo, taking ng family photo. Hindi sila nakabaro ngayon, Aljo, usually kasi napansin natin, although hindi natin tiyak kung talagang merong protocol ba na sinusunod na dapat pag family photo ay nakasuot nung national costume ng host country. Kasi usually, pag nagpa-family photo sila, yung nakaganon po, kung maaalala nyo po mga kaibigan, magka-cross yung kanilang braso at magkakapit-bisig sila. As a sign of solidarity, of course, ay usually suot nila yung national costume ng host country. Pero kagabi naman nga, gaya ng ating napag-usapan kanina pa, ay sinuot na po nila yung Barong Tagalog na gawa ng sikat na designer na si Paul Cabral. Yung talagang personalized yung mga burda ng bawat barong. Parang may symbolism siyang inilagay na
magpapaalala sa atin tungkol dun sa leader na may suot nun or yung tungkol sa kanilang economy or bansa na nire-represent? Halimbawa sa Japan, cherry blossom. Ganon, ganyan. parang Sa ganyan. China naman, yung bamboo. Bamboo. Oo, yan yung mga talaga namang trademark, kumbaga, no, ng mga specific na bansa o yung mga economies na kasali po dito sa APEC. Kaunting leader na lang, natabayanan natin, no? Si US President Barack Obama, hindi pa rin na dumarating dyan sa PICC. Ayan. Okay. Natunghayan po ninyo ang ilan sa mga pagbabalik tanaw doon sa mga nangyari na nitong mga nakaraang araw sa ginaganap na APEC Summit. Antabayanan po ninyo sa aming pagbabalik ang iba pang update at ilang panayam sa ating mga studio guests dito pa rin sa special coverage ng APEC 2015 Summit.